Sa puntong ito ay alamin natin ang lagay ng supply ng kuryente sa bansa at iba pang kaugnay na usapin. Kasama natin ngayon sa studio sina Assistant Secretary-Designate Richie Ramos at Wimpy Fuentebella, Undersecretary-Designate ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, how are you? Okay, top of mind consumer issues, brownouts and the cost of electricity. Brownouts muna. Nung weekend, Assistant Secretary Ramos, nagkaroon ng malawakang brownout noong weekend. No? Weekend pa naman. No? So, Batangas, Laguna, Cavite, I don't know what other parts. No? Ako mismo, nasa Batangas ako nung sa weekend na yon at nireklamo ng mga electricity consumers, mga ordinaryong tao yung brownout. It lasted for several hours. Bakit po? Actually, yung nangyari nung September 6, nalagay ang Luzon Grid sa red alert. Ngayon kasi meron tayong sapat na supply ng electricity, subalit meron tayong manipis or minsan wala tayong reserba. Like ang nangyari nung nakaraang September 6, merong nag-trip ho na tinatawag na Batangas, Macban, 230 kV lines 1 and 2. At dahil nag-trip ito, meron hong tatlong malalaking planta, ang San Lorenzo, San Gabriel, at Avio, na hindi ho sila nakatakbo. So nawalan ho tayo ng 1,030 megawatts ng kuryente. So, yun ho yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng rotating brownouts kasi ko kailangan hong mag-deload nitong mga distribution utilities natin. Okay, pag sinabing nag-trip, okay, iba-iba yung mga ibig sabihin ng Yes, trip, no? Undersecretary Fuentebella, just in a nutshell, very briefly, ano ba yung pag-trip nito and then may iwasan ba to? And of course, ang sinabi ni ASEC, no, na parang konti lang ang reserba, manipis yung reserba. So ang isang issue dyan, yung supply, no? Kulang tayo sa supply. Correct. Pag sinasabi po yung wires ay nag-trip, isipin po natin yung wires na parang highway ng kuryente, dinadaanan siya, tapos nagkaroon ng traffic or nagkaroon ng pagpuputol ng highway. So hindi makadaan yung kuryente. Naputol. Yes. Kumbaga, naputol, hindi madaanan, nag-trip, hindi siya nag-function yung wire na yon. So, Hindi naman to dahil sa sabotage or... hindi naman, kasi yun nga ang pinapatingnan natin. In fact, yung nangyari sa Batangas, nagda-drive ako noon from Bicol, going back to Manila, when you experience that. Tinanong namin mismo yung NGCP, yung National Grid Corporation, kung ano yung nangyari. Tinuturo nila yung isang transformer nagkaroon ng malfunction. So, inaayos nila yun, kaya nabalik yung kuryente. So, ito po yung pinapatingnan ni Secretary Cusi, na yung linya at yung mga planta na gumagawa ng kuryente, kasama yung nagdi-distribute nito, yung mga tulad ng Meralco, tulad ng mga electric cooperatives, kung tama ba yung pagpapatakbo at tama ba yung mga numbers na sinasubmit sa Department of Energy para makita natin kung tama yung pagpo-forecast natin o pagpaplano para makita rin natin kung supisyente, kung sapat nga ang ating mga reserba. Okay, so nabanggit mo na pumalya yung isang transformer, tapos ang laki ng impact. So this is a big maintenance issue. No? Ano ba, luma na ba itong ating infrastructure? Kulang sa upgrade? Kulang sa maintenance? Kasama po yun sa pinapatingnan sa technical audit ng ating magiting na secretary. Kaya tinutulak natin na magtulungan po tayo para mabantayan yung mga sinasabi po natin pagrereklamo natin at yung mga nakikita natin sa ating delivery ng electrical services, na-appreciate po yun ng Department of Energy. Kaya mas gusto po natin na magtulungan tayo para makita kung ano talaga yung nangyayari sa ating sistema. Okay, nabanggit nyo na yung manipis na reserba. So in other words, wala masyadong margin of error. Isang transformer lang. Ito, 1,000 megawatts na yung kulang. Ano? So, is this something we're going to need to look forward to? Yes. Ano, ito ba, nagiging new normal na to? Kasi lumalaking populasyon, our economy is expanding, nagpapagawa ng mga pabrika, demand is growing, and yet ganyan yung ating supply and infrastructure. Kung ang tanong niyo po, dapat, magkakaroon pa po ba ng mga rotating brownouts? Dapat po wala or sana po wala. Kasi ngayon ang ginagawa namin sa Department of Energy, tinitingnan po namin yung mga available na plants na gusto po namin na tama po yung pagkakaschedule ng mga maintenance shutdown. Kasi meron naman tayong sapat. Kailangan lang nating i-ensure na tatakbo sila kung kailan natin sila kailangan. And kasi ngayon, nagkakaproblema tayo sa supply. Sa Department of Energy gusto namin mas mag-anyaya po ng mga investors. Gusto po namin na yung mga
pumasok ho itong mga investors na to, magtayo ho ng mga planta. So sa Department of Energy ho, may mga ginagawa ho kaming hakbang para tulungan po sila. Like, for example ho, meron ho kaming we're working on streamlining po yung mga applications, itong mga plants na to. So gusto ho natin mas dumami ho yung supply. Okay, before we go into what kind of supply, pag-usapan na natin yung price of electricity. Matagal na rin reklamo yan. Of course, we're not blaming this on you or the current administration. No? Pero it's a fact of life for many of us na ang sinasabi ay napakataas ng presyo ng kuryente sa Pilipinas kung ikukumpara mo sa ating mga neighboring countries lang. Ano? Ano yung basic analysis on bakit napakamahal ng kuryente sa Pilipinas? Number one, ang tinitignan po natin yung policy ng Pilipinas as true cost. Ibig sabihin, hindi po tayo nagbibigay ng subsidya or ng subsidy sa ating mga binabayaran. Pero, meron din tayong mga nadadagdag pang mga bayarin tulad ng mga taxes, value-added tax, at saka iba pang mga bagay na nadadagdag yung na tinatawag nating universal charge. So ang inutos po ni Secretary, magtulungan po tayong tingnan ng ating power bills para malaman kung saan mismo nanggagaling itong mga cost na ito at kung paano pababain. Ang tawag po dyan mas madetalyeng pagtitingin, baka kailangan pa nating i-unbundle yung mga items dyan para mas masuri po natin. So kung na-realize po natin kahapon, tumaas po yung tinatawag nating generation charge. Pero bumaba pa rin yung kuryente dahil yung transmission charge po ay bumaba dahil sa kakulangan ng ancillary services na sinasabi or sa kakulangan ng reserves. So nakakatulong po kasi na nakita natin na kakulangan ng reserva and we want to make sure na pag wala yan dyan, dapat hindi yan binabayaran ng ating mga Okay, konsumidor. generation charge. Ibig sabihin, wala yan sa control ng consumer. Kasi yung mga consumers, may control ng konti dun sa kanilang electricity bill. Kung magpapatay ka ng ilaw, magpapatay ka ng aircon, etc. etc. Pero itong sinasabi mong generation charge, transmission charge, that's beyond the control of the consumer. Sino nagde-decide niyan? Actually, ang transmission po ay regulated po ng ERC, Energy Regulatory Commission. Yung generating charges naman po, hinahayaan po natin sila magkaroon ng kompetisyon. Kaya inaanyayahan po natin ng mas maraming player para lumahok at makipag-compete sa pababaan ng presyo. Pero yung sinasabi natin na walang say ang consumer, yan po ang kinagandahan ng gusto nating fully ipatupad na IPIRA law. Dahil it redounds to consumer choice. Yun po ang tinutulak niya. So magkakaroon pa tayo ng mga changes tulad ng pagpipili natin kung saan tayong generating company bibili ng kuryente. So kasama po yun sa mga reforma na dapat ipatupad ng Department of Energy. Okay, supply naman, no? Pinag-uusapan. Nasa balita ngayon, yung Bataan Nuclear Power Plant, naging kontrobersyal. Panahon pa ni dating Pangulong Marcos yan. In fact, gawa na, biglang nasuspinde dahil sa mga pangamba na nasa malapit daw sa bulkan, nasa earthquake fault, na politika, may corruption issues pa yan. Ano? Pero bakit binubuhay ngayon yung at least yung usapin? Ano? And then, ano yung stand ng Department of Energy dan, Ase? Actually ho, kasi ho, gawa nga ho, natitingnan natin saan ba tayo makakakuha ng supply ng kuryente. So gusto lang ho namin magkaroon ng bukas na kaisipan. Pwede ba itong alternatibo, itong nuclear plant? Kung tatanungin niyo po ako, kung may stand na po ang DOE, kagaya ho ng sinasabi ni Secretary Cusi, pinag-aaralan ho ito ng mabuti, sinusuri ho ng mabuti, and gusto rin ho naming marinig ang iba't ibang panig, lalo na po yung mga maaapektuhan ng mga nitong nuclear plant na to. So, sa ngayon ho, pinag-aaralan pa po yan. Okay, well, aside from that, no, ano ba yung mga bagong proyekto na pinag-iisipan ninyo? Kasi ngayon may nagsasabi na masyado na tayong addicted sa coal. Dependent tayo sa coal and it's a very controversial supply source, no? Alam na natin nangyari sa China at saka sa Amerika yata, fini-phase out na yung ibang coal plant, pero tayo I think there are something like 30 coal-fired power plants in the pipeline. May mga kontrata na yata yung mga yan. Well, patuloy po ang pag-promote natin ng renewables na pinanggagaling ng kuryente natin. So, hindi lamang po yan sa generation. Ginagamit din po natin yan sa demand side. Ibig sabihin, meron po tayong tinatawag na net metering na pwede tayong maglagay ng solar panels, halimbawa sa ating mga bubong, para mas makababa tayo ng, makagenerate tayo ng sariling kuryente at bumaba yung ating power bill. So, net metering dahil 2 metro po na nakakabit sa ating bahay,
may yung ginagamit natin at yung pinuproduce natin ilalabas. So kung ano po yung magiging balanse nun, yun po ang babayaran natin. And nagagawa po ito through renewables and through technology. Tinitingnan din po natin kung paano mas magagamit yung internet technology, tulad ng tinatawag na smart grid at cloud computing, para mas makita po natin sa bahay natin na, ba't lumalakas yung konsumo ng kuryente ko sa bahay na nakikita mo sa cellphone mo, na wala namang masyadong tao doon. So nakikita mo na kung paano i-save yung hindi dapat na ginagamit, kinukonsume na kuryente. Pag sinabi mong renewables, ano ba yung focus nyo pagdating sa renewables? Nabanggit mo yung solar, but of course, malaking bahagi na ng ating energy mix yung geothermal. Kung tinitingnan po yung renewables para sa generation, sa paggawa ng kuryente, mas nakafocus po ang Department of Energy sa base load. So ito po yung biomass, ito po yung geothermal, so ito po yung mga tinutulak natin kasi ito po yung tumatakbong mga planta na 24/7. And if I may add, actually, binanggit mo kanina na mataas yung dependence natin sa coal. Kung titingnan natin yung 2015 energy mix na tinatawag, 34% yung dependence natin sa coal, pero meron din ho tayo na 34% ho, kung di ho ako nagkakamali, renewable energy ho yung pinanggagalingan. 34%? National to? National Yes, mix? energy mix ho to. So lahat ho ito. And 17% comes from natural gas o yung nanggagaling ho sa Malampaya. Ito pong galing sa natural gas at ito pong renewable energy. They are considered clean energy po na tinatawag. And ito pong sa renewable energy, kung di ho ako nagkakamali, meron hong 10% na galing sa geothermal, 19% galing sa hydro, meron po tayong 2% from solar, and tig-1 ho from biomass and wind. So ito pong lahat, tinitingnan po natin lahat ito sa pag-aaral po namin at pag-prepare ho namin ng tinatawag na Philippine Energy Plan. Okay, meron ba kayong ideal but realistic energy mix? Nabanggit mo, 34% ang coal, which is does not have a good reputation these days. No, bababa ba yan in the coming years during the administration of President Duterte? Or will this go up considering may mga nasa pipeline na at sinabi mo nga, you're paying more attention to renewables? Tataas ba yung percentage ng renewables sa ating energy mix? It's a balancing act that we have to provide as the Department of Energy. Kasi ang aming pong mandato is magkaroon ng quality, reliable, affordable at secure na supply. So, importanteng tumatakbo itong mga plantang 24/7 na dapat tumakbo. And sa ngayon po talaga, may mataas na porsyento doon ay coal. So, sa ngayon, tinitingnan natin kung paano ang mix na magkakaroon tayo ng quality, reliable na supply ng kuryente. Okay, so right now, inaaral pa kung ano yung tamang mix, but in the meantime, It's a balancing act. and then there are parati. also serious maintenance issues ng Yes. ating mga tumatandang energy infrastructure. Okay, maraming salamat sa inyong panahon. Assistant Secretary-Designate Richie Ramos and Undersecretary-Designate Wimpy Fuentebella of the Department of Energy. Thank you very much.